Ilang years na din nakakaraan. Birthday noon ng college friend ko. Sa may Alabang kami nag-celebrate. Di yun, nagkainuman. Noong bandang mga 1:30 a.m. nagkayayaan ng umuwi dahil yung iba may pasok pa sa trabaho. Since nakainom ako at wala akong dalang kotse, tinext ko yung kapatid ko para sunduin ako. Yung isang kaibigan ko may dalang sasakyan. Sabi nila, sumabay na din daw ako pero 6 na sila dun. For sure, sobrang skip na. Alam kong masamang mag-drive ng nakainom pero alam ko din na di naman ganun kalasing si JJ at kaya pa niyang mag-drive. Hinintay muna nilang dumating yung sundo ko para sabay-sabay na kaming bumiyahe since isa lang naman din ang way namin. So ayun nga, nasa daang hari na kami. Sa may stoplight nakastop. Magkatabi lang yung sasakyan nila JJ at yung sasakyan ng kapatid ko. Nung nag-green na, nauna sa amin sila JJ. Pero magkasunod pa din kami kahit medyo malayo sila sa amin ng ilang meters. Kitang-kita namin ng kapatid ko yung sasakyan nila since halos kami lang yung dumaan that time. Medyo patulog na ako sa sasakyan nang biglang magpreno yung kapatid ko. May matandang lalaki na tumatawid. Ang bagal niya lumakad. Ang weird lang naman may matanda pang gising ng ganung oras. So kami nagka-stop, hinihintay siya makalagpas tapos nung bandang nasa tapat na siya ng kapatid ko bigla siyang tumingin sa amin. Siguro magpapa-thank you ganun. Tapos umandar na ulit kami. Hindi ko na matanaw sina JJ. Siguro nauna ng tuluyan then ako natulog na uli. Nagising ako nung yung kapatid ko tawag nga sa akin. Tapos paglingon ko sa kanya yung isang kamay na niya nakahawak sa rosary na nakasabit sa rear view mirror. Sabi ko, bakit ba? Sabi niya, anong oras na? Pagtingin ko sa relo ko, 2:30. Tang-ina. Bakit? Kanina ka pa tulog, tas 2:30 pa din. O ano ngayon? Kanina pa 2:30, kanina pa ako nagdadrive. Dito dapat nakauwi na tayo sa bahay ng gantong oras. Pero hindi nasa daang hari pa din tayo. Ha? Baka naligaw tayo. Araw-araw kung dumadaan dito, maliligaw pa ba ako? Tapos napalingon siya sa rearview mirror. Tang-ina. Siyempre nagulat ako, lumingon ako sa likod. Expected ko may sasakyan na humahabol sa amin, ganun. Pero iba nakita ko. Yung matanda kanina na nasa backseat na. Napatili ako pero walang boses. Pumukit na lang ako tapos dasal. Ang kapatid ko na may panay mura din. Binilisan niya yung takbo tapos ramdam ko na yung gigil niya sa pagtapak sa brake. Pero di kami tumitigil. Putya, wala na kaming brake at hindi pa ako handang mamatay. Biglang namatay yung makina. Tsaka lang ako dumilat. Wala na yung matanda sa backseat pero di naman mag-start yung kotse. Galit na galit sa akin kapatid ko, kasalanan ko daw dahil lahat ng to hindi mangyayari kung wala ako. Inutusan niya agad ako humingi ng tulong since alam naming may mali na nangyari. Tinatawagan ko yung mga kaibigan kong nauna sa amin kasi alam kong sila yung pinakamalapit na makakatulong. Pero lahat sila not available. Kahit yung mom ko, kontakin ko not available din. Lahat sila di ko makontak. Tas pati oras sa phone ko, iba nakalagay dun. 11:22 a.m. Nagdasal na lang kami magkapatid. Ang weird lang nang na-realize namin na wala na kaming kasunod na sasakyan o nasasalubong para hingian ng tulong. Medyo matagal din bago mag-start uli yung kotse. Eto na naman, may mahigit 1 oras na kaming bumabiyahe uli since nung tumigil yung kotse kanina pero di pa din narating yung end. Yung sa may SM Molino, todo iyak na kami ng kapatid ko. Wala din kaming ibang nakikitang sasakyan. Hanggang sa mga kalahating oras pa nakarating din kami dun sa labasan. Hindi naman traffic so nakauwi agad kami sa amin. Pagpasok ko sa bahay, andun si mami sa sala. Siyempre ayun, galit na galit. Ratatatatat. Hindi ko na naintindihan yung sermon ni mami nang magkita ko yung wall clock namin. Magti 3 a.m. pa lang. Napahugulgol na lang ako sa harap niya tapos pumasok na din ng bahay yung kapatid ko. Napatingin din siya sa wall clock tapos umiyak. Si mami naman tarantang-taranta kasi iyak kami ng iyak. Tapos kunento namin sa kanya yung nangyari. Sabi niya may mga nagpapakita daw talaga doon ayon sa mga narinig niya. Natulog na kaming 3 na magkakatabi dahil sa takot. Mga ilang oras pa lang kaming natutulog ng kapatid ko nang gisingin kami ni mami. May mga pulis daw naghahanap sa amin sa baba. Tinanong ako kung ng pulis kailan ko huling nakasama. Nakita yung mga kaibigan ko sina JJ.
Kailangan daw kasi nila yung statement ko, baka makatulong daw. E di syempre ako, takang-taka kung bakit. Tapos sinabi ng pulis na patay na yung mga kaibigan ko na aksidente sa Danghari. Dead on arrival lahat sa ospital. Wala naman kaming nakita o nadaanan na aksidente doon. Kunento ko sa pulis yung mga nangyari nung magkakasama pa kami hanggang sa uli ko silang nakita. Kunento ko din yung nangyari sa amin ng kapatid ko kasi baka ganun din nangyari sa kanila. Ewan ko naniwala sila pero parang hindi. Kasi ang lumabas sa newspaper, lasing daw kaya na aksidente. Pinunta namin ng kapatid ko yung lugar ng aksidente. Andun pa yung kotse nila, yung yuping-yupi. Nalulungkot pa din ako hanggang ngayon. Tapos recently, ngayong March 2016, nabalitaan ko, may aksidente din, magtutropa din, patay na lahat. Ngayon, di ko alam kung iniligtas ba kami ng matanda or may balak din siyang patayin kami. Di lang siya nagtagumpay. Ang haba masyado, pasensya na. Malapit na kasi death anniversary nila kaya naalala ko bigla.